Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. May good news po para sa mga motorista dahil magkakaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas araw ng Martes, May 21. Batay po sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring bumaba ng hanggang 20 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din naman ng rollbacks na 20 sentimos hanggang 40 sentimos sa presyo ng kada litro ng gasolina. Posible rin ang tapyas na 10 sentimos hanggang 30 sentimos sa presyo ng kada litro ng kerosina. Mamaya po i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad nila bukas. Ayon sa industry players, bunsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Sinabi naman ng DOE na nakaapekto sa naturang paggalaw sa presyo ng pagtaas sa presyo sa world market dahil sa inaasahang increase sa oil demand ng malalaking bansa. Ayon kasi sa Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC, posible ang paglaki ng demand kahit nagpapatuloy pa ang geopolitical tension sa gitnang silangan. Hataw Balita ngayon. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Sabado, May 18 ang mga nagsipagtapos sa Philippine Military Academy o PMA na ipagtanggol ang Pilipinas sa gitna ng banta sa pambansang teritoryo at sa mga nagsisikap na hatiin ang sangbayanang Pilipino. Sa ginanap na pagtatapos ng PMA, bagong sinag Class of 2024 sa Fort General Gregorio del Pilar sa Baguio City, sinabi ni Pangulong Marcos na ang mga bagong opisyal ay bahagi ng pambansang pagsisikap laban sa mga nangihimasok sa bansa na hindi nirerespeto ang integridad ng nasasakupang teritoryo. Binigyan diin ng Pangulo ang pangangailangan na mariing ipagtatanggol kung ano ang para sa Pilipino na palaging naaayon sa gabay ng batas at pananagutan bilang miyembro ng international community. Mas mainam aniyang gugulin ang atensyon at enerhiya sa pagpapaunlad ng bansa at sa pagtupad ng tungkulin na panatilihin ang kaligtasan ng mga mamamayan sa kanilang mga tahanan. Siguraduhin ang seguridad ng teritoryo, palakasin ang ating depensa laban sa mga banta at patatagin ang ating demokrasya. Hataw Balita ngayon. Pinundina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Sabado, May 18 ang hakbang ng China na arestuhin ang sinumang dayuhang trespasser sa South China Sea. Inabibilangan ang sinasabi nilang maritime border ang mga lugar na saklaw ng eksklusibong economic zone ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang ganitong uri ng aksyon ay lubos na hindi katanggap-tanggap sa bansa. Habang tiniyak naman ito na gagawin ang anumang hakbang para maprotektahan palagi ang mga Pilipino. Magkakabisa na sa Hunyo ang nasabing kontrobersyal na regulasyon ng China na nagpapaintulot sa China Coast Guard na ikulong ang mga umano'y trespasser ng hanggang 60 araw. Hataw Balita ngayon. Itinalaga na si Rear Admiral Alfonso Torres Jr. bilang bagong commander ng Western Command o WESCOM ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Pinalitan ni Torres si Vice Admiral Alberto Carlos na nag-leave of absence dahil sa personal na kadahilanan. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Cerces Trinidad, ang pagkakatalaga kay Torres ay isang administratibong desisyon ng institusyon na bahagi ng patuloy na mga pagbabago sa pamunuan at mga pangunahing posisyon sa loob ng militar. Dagdag ng opisyal, kinakailangan aniya ang nasabing hakbang para nakakaangkop ang WESCOM sa nagbabagong kalagayan ng seguridad at epektibong matugunan ang mga umuusbong na hamon ng seguridad sa bansa. Nauna rito, hinarap ni Vice Admiral Alberto Carlos ang isyu sa umano'y pagre-record ng isang new model deal sa China para sa pag-aasikaso ng sitwasyon sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Gayunpaman, itinanggi ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Frances Margaret Padilla na ang leave ni Carlos ay may kinalaman sa pahayag ng Embahada ng China na ang AFP WESCOM ay pumasok sa nasabing kasunduan. Hataw Balita ngayon.
Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Sabado, May 18 na ang muling paglabas ng mga litrato na kasama si Bamban Tarlac Mayor Alice Go ay walang pinapatunayan o walang ibig sabihin. Nilinaw ni PBBM na marami ang katulad na larawan na kuha noong kanyang kampanya kung saan umaabot anya sa 1,000, isang kada araw ang humihingi sa kanya ng selfie na hindi naman ito hinihindian. Dagdag pa nito, wala umanong politikong taga-Tarlac na nakakakilala sa nasabing alkalde. Samantala, binigyang diin ng Pangulo na nagsisimula pa lamang ang mga investigasyon kay Go at ang kanyang posibleng pagkakasangkot sa isang defunct Pogo installation. Kaya't maganda umano na hayaan ang ehekutibo at lehislatura na gawin ang kanilang trabaho at ipagpatuloy ang investigasyon dahil wala pang definite na conclusions tungkol sa issue. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 4.5 milyong individual ang bilang ng mga naapektuhan ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, nasa 1,181,568 na pamilya mula sa 6,017 na barangay sa 14 na rehiyon ang apektado. Kabilang sa mga apektadong rehiyon ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen, Cordillera Administrative Region at BARM. Dagdag pa rito, sinabi ng DSWD na nabigyan na ng 372.4 million pesos na humanitarian assistance ang mga apektadong individual. Mayroon namang 3.2 billion pesos na magagamit na relief resources ang kagawaran, kung saan 607.9 million pesos ang inilaan para sa standby funds at 2.6 billion pesos naman ang para sa food at non-food items. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, hanggang May 13, umabot na sa 280 na local government units ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding init. Hataw Balita ngayon. Kasabay ng paghahanda para sa 2024 Paris Olympics, muling nakasungkit ng mga gintong medalya ang Filipino athletes na sina EJ Obiana at Carlos Yulo. Wagi ng gold medal si Obiana sa US ATF Los Angeles Grand Prix sa Drake Stadium sa Los Angeles bandang umaga nitong Linggo, May 19, Philippine Time. Ang 28 taong gulang na pole vault ace ay namayagpag matapos lampasan ang 5.80 meter mark na nagbigay sa kanya ng panibagong tagumpay ilang buwan bago ang kanyang ikalawang sunod na paglahok sa Olympic Games. Ito ang pinakabagong tagumpay ni Obiana ngayong taon matapos ring magwagi sa Memorial Josip Gasparak sa Croatia at ISTAF Indoor Tournament sa Berlin noong Pebrero. Samantala, nasungkit naman ni Yulo ang gold medal sa vault at parallel bars sa ginanap na 2024 ASEAN Gymnastic Union Men's Artistic Gymnastics Championship sa Uzbekistan kahapon. Sa kabuuan, nanalo si Yulo ng 4 na gintong medalya sa edisyong ito ng torneo, kasamang 2 pa mula sa individual all-around at floor exercise. Hataw Balita ngayon. Sugatan ng 2 individual matapos pasabugan ng granada ang loob ng kanilang pinagkakatipunang kapilya sa Barangay Rosary Heights 3 sa Cotabato City pasado alas 10 ng umaga kahapon, May 19. Sa inisyal na investigasyon ng Cotabato City Police, 2 hindi pa nakikilalang salarin na sakay ng motorsiklo ang bigla umanong naghagis ng granada sa kalagitnaan ng pagtitipon sa loob ng kapilya. Matapos ang pagsabog, agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital sa lugar ang 2 biktima, kabilang ang isang senior citizen na kapwa nagtamo ng minor injury. Kinundi na naman ni Mayor Bruce Matabalao ang krimen at nangako rin itong magbibigay ng pabuya kung sinong makapagbibigay ng impormasyon sa mga salarin. Hataw Balita ngayon. 2 kafgu at 1 sundalo ang patay matapos mahulog ang sinasakyan nilang truck sa Sitio Boston, Barangay Andap, New Bataan, Davao de Oro, bandang alas 9 ng umaga nitong Sabado, May 18.
Sugatan naman ang 3 pulis mula ng New Bataan Municipal Police Station at 3 sundalo ng 25th Infantry Battalion. Ayon sa investigasyon ng PNP, papunta na ang mga biktima sa isang groundbreaking ceremony sa Barangay Andap, New Bataan, sakay ng military vehicle. Pero habang papaakyat sila sa mataas na bahagi ng kalsada sa Sitio Langag ay biglang tumigil ang truck. Nawalan umano ng kontrol ang driver sa sasakyan, kaya umatras ito at nahulog sa sapa. Patuloy pang nagpapagaling sa Davao de Oro Provincial Hospital ang 6 na sugatan. Matinding sagupaan at malalakas na pambobomba ang yumanig sa Rafah City sa Southern Gaza dahil sa muling pagsalakay ng Israeli Defense Forces sa lugar. Halos kalahati ng populasyon ng lungsod o 800,000 na tao ang napilitang tumakas dahil sa mas pinaigting na pag-atake ng Israel. At mula sa Grand Prairie, Canada, may humahataw na balita. Si Jeffrey Reyes live. Hataw Balita ngayon. Jeffrey, ano na ang sitwasyon ngayon dyan sa Rafah? Yes, good morning amigo Sherwin. Mahigit 10 araw na nang simulan sa lakayan ng Israel Defense Force o IDF ang Rafah, ay lalo pang pinaigting ng IDF ang opensiba nito sa lungsod. Nagdulot ng matinding takot sa mga refugees ang madugong sagupaan ng 2 grupo. Halos kalahati ng 1.4 million populations ng Rafah or 800,000 ang sapilitang lumikas patungong Hilaga sa mga baybayin kung saan walang ligtas na ruta o destinasyon at wala ring supply ng tubig at maayos na sanitation. Malaking hadlang rin sa paghahatid ng humanitarian aid ang pagsasara ng pangunahing daanan at tawiran dahilan upang magtayo ng temporary pier ang United States military upang maihatid ang supply sa mga refugee. Amigo, kaugnay nito nagbabala ang United Nations at humanitarian group na lalo pang lalala ang sitwasyon ng taggutom sa Gaza dahil sa patuloy na kaguluhan. Balik sa iyo. Yes, Jeffrey, talagang kahit may mga kaalyado ang Israel na talagang nagsasabi na wag sakupin, pasukin niyang Rafah, talagang tinuloy pa rin nila, no? Gaano ba determinado na masakop ng Israel yung Rafah, Jeffrey? Amigo, sinabi ng Israel na dapat nitong makuha ang Rafah upang sirain ng Hamas at tiyakin ang seguridad ng bansa, amigo. Alright, maraming salamat, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang opisina ni United States President Joe Biden na hindi makakaapekto sa kampanya nito sa darating na eleksyon ang mga kilos protesta kamakailan sa mga paaralan. Sa kabila ito ng di pagsang-ayon ng Democrats ukol sa pulisiya ng Pangulo sa gyera. Mula sa Maine, USA, may humahataw na balita si Lea Salar live. Hataw Balita ngayon. Hello, Lea, bakit nasabi ng White House na walang magiging epekto sa re-election bid ni Biden ang mga nangyayaring kilos protesta? Noel, naniniwala ang mga opisyal ng White House na pipiliin pa din ng mga Democrat na ayaw sa naturang US policy ang Pangulo kumpara kay Trump sa nalalapit na presidential election. Nakatakda namang magbigay ng commencement address ang presidente sa Morehouse College kung saan maaaring matalakay nito ang issue. Sinabi ni White House Senior Deputy Press Secretary Andrew Bates na patuloy na nakikinig at naiintindihan ng Pangulo ang masakit na pangyayari sa mga tao sa Gaza. Nais umano nitong mapigilan ang pagkasawi ng mga sibilyan at mga inosente. Sa isang survey na isinagawa sa Institute of Politics o IOP sa Harvard Kennedy School, mas nakatuon ang pansin ng mga kabataan o yung edad 18 hanggang 29 anyos sa mga usapin ukol sa housing costs at inflation.
Nasa listahan din ang taxes, gun violence at trabaho. Pang-15 sa listahan ang ukol sa Israel at Palestine. Sa kasalukuyan, nananatiling halos pantay naman ang ranking nina Biden at Trump sa national polls. Balik sa iyo, Noel. Leia, may iba pa bang survey ukol sa pulso ng tao sa mga kasalukuyang nagaganap sa bansa kaugnay ng nalalapit na eleksyon? Yes, Noel, nakita sa isang survey na hati ang mga Democrat sa pag-handle ni President Biden sa gyera sa Gaza at sa mga protesta sa mga US campuses. 44% sa kanila ay di sang-ayon sa pag-handle ng crisis sa Gaza at 51% naman ang di sang-ayon sa pag-handle nito sa mga kilos protesta. Bagaman bumaba ang suporta ng mga kabataang botante kay President Biden, pabor pa rin sila sa kanya. 3% na lamang si Biden kumpara kay Trump sa mga Amerikanong edad 18 to 29. Noel? Alright, maraming salamat, Leia Salar mula sa Maine, USA. Hataw Balita ngayon. Ginagamit ngayon ng Russia ang glide bombs, mura ngunit lubhang mapanirang ordinance upang isulong ang opensiba nito sa Ukraine. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na 3,000 na glide bomb ang inilaglag sa Ukraine noong Marso lamang. Mahigit 200 sa mga ito ay ginamit sa loob lang ng isang linggo sa hilagang bayan ng Vovchansk ng Ukraine. Ayon kay Vovchansk Police Chief Oleksiy Kharkivsky, walang mga salita na maglalarawan ang kahihinatnan ng isang glide bomb attack. Dagdag pa niya, sa nakaraang 6 na buwan madalas tamaan ng mga glide bomb ang kanilang lugar, maaaring 5 hanggang 10 bomba bawat linggo. Ang paggamit ng glide bombs ng Russia ay isa sa mga kamakailang development at napatunayang lubhang mapaminsala sa Ukraine. Sinabi ni Professor Justin Brunk, Air Power and Military Technology Specialist sa Royal United Services Institute Urusi, na ang tanging solusyon para ma-intercept ang mga bomba ay i-target ang mga eroplanong naglalaglag nito. Samantala, patuloy na nananawagan si President Zelensky para sa karagdagang air defense missiles at supply ng modern fighter jets. James Hilario, humahataw sa Balita Ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Sa ating latest satellite images, ang shear line pa rin o yung bangga ng mainit at malamig na hangin na magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi na extreme northern Luzon. Ito yung area ng Batanes. Habang sa nalabing bahagi ng ating bansa, sa pag-iral pa ng easterlies, magdadala ito ng mga localized thunderstorms pagdating sa hapon hanggang sa gabi. Asahan pa rin natin sa malaking bahagi ng ating bansa ang malaking tsansa ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. At posible pa rin yung medyo mainit na tanghali natin, kaya iba yung pag-iingat pa rin ang kinakailangan. Samantala, as of this morning, wala pa rin tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat ngayong buwan nga ng Mayo, posible pa rin na may mabuo na at least na isa na bagyo na maaring mabuo o papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Agad po tayo magbibigay na update kapag meron tayong mamomonitor na anumang low pressure area. At ngayong araw nga ng Lunes, wala pa rin tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas namang pumalawot ang mga sasakyang pandagat kahit yung maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Bagamat nagbibigay tayo ng babala kapag meron tayong mga thunderstorms, maaaring biglang lumakas yung alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan na naglalayag sa ating mga karagatan. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 5:27 na umaga at lulubog mamayang 6:18 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Tinupok ng
apoy ang 4 na classrooms ng Kapitan Juan Integrated School sa Lantapan, Bukidnon noong Sabado, May 18. Batay sa report ng Lantapan Fire Station, totally damaged ang mga classrooms sa nangyaring sunog na tumagal ng 1.5 oras. Patuloy pang inaalam ng Bureau of Fire Protection ang dahilan kung ano ang naging sanhi kung bakit nagkaroon ng sunog sa mga silid-aralan. Hataw Balita ngayon. Nakakatanggap ng tig 5,000 financial assistance ang nasa 1,000 mga mag-aaral sa Lanao del Sur. Si Weng Fernandez humahataw. Hataw Balita ngayon. 1,000 mga mag-aaral sa Lanao del Sur Province ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong halaga na financial assistance. Sa pangunguna ni Senator Amy Marcos, katuwang sa aktibidad ang local government unit ng Lanao del Sur. Ayon kay Governor Mamintal Bumbit Adjong, ito na ang pangalawang batch ng pamimigay ng tulong pinansyal sa mga estudyante at nangako pa si Adjong na may kasunod pa ito. Initiyak ko na may mga kasunod pang batches ang mabibigyan ng cash assistance gaya ngayon. Ayon naman kay Senator Amy Marcos, tinaon nila ang pamimigay ngayong buwan dahil mas kailangan ito ng mga mag-aaral lalo na sa mga gagraduate at papasok pa lang. Kasi alam mo, yung iba na graduation lang or papasok pa lang sa eskwelahan. So hinabot talaga natin yung timing para magamit ng bata sa tamang pagkakataon. Labis naman ang pasasalamat ni Norhani Halil na isang irregular at tourism student na gagraduate sa susunod na semester. Sobrang laking tulong na po yun sa akin, lalo na po na nasa proposal na po kami na part, which is sobrang hirap na din po when it comes sa financial pagdating sa mga parents. And sa case ko po, hindi to alam ng parents ko kasi ayokong ipaalam sa kanila kaya ang daming bayarin and ayoko na ding ipaalam sa kanila yung bayarin kasi yun po yung gagamitin ko, yung 5,000 na yun. Si Ginang City Matanog naman ay labis din ang tuwa dahil di na umano siya mamumroblema para sa gastusin sa graduation ng kanyang anak sa susunod na linggo. Hindi ako mamumroblema ngayon kay nakatulong sa akin ng tulong financial ni Amy Marcos, Senador Amy Marcos, lalo pa ngayon na graduation nila sa Atlantis Circle. Maraming salamat po kay Senador, lalo pa kay Governor Pompeo. Dagdag pa ng senadora na bagamat libre ang tuition fee ng mga mag-aaral, subalit marami pa rin ang gastusin tulad na lang ng pamasahe, baon at iba pang school project at nariyan pa ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin na patuloy na nagpapahirap sa mga magulang. Weng Fernandez, humahataw sa Balita Ngayon. Umabot na sa 10 tao ang nasawi habang 15 naman ang nasugatan matapos ang nangyaring airstrike ng Russia sa Kharkiv region ng Ukraine nitong Sabado. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Coz live. Hataw Balita ngayon. Jeffrey, gaano kalaki ang naging pinsala o epekto ng nasabing pag-atake sa naturang rehiyon? Noel, nasa 10 katao ang patay at 15 naman ang injured matapos ang Russian airstrike sa northeastern Kharkiv region sa Ukraine nitong Sabado, May 18. Ayon kay Lot Telecom, mayor sa siyudad ng Kharkiv, 2 magkasunod na missile attack ang tumama sa recreational center kung saan may mga taong nagpapahinga. 5 ang naitalang nasawi sa lugar habang 16 naman ang injured. Matapos ang mga pag-ataking ito, muling namanhik si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa mga Western allies na magbigay ng additional air defense systems at sapat na suporta sa mga sundalo sa frontline para sa proteksyon ng Kharkiv at ang iba pang mga syudad. Balik sa iyo, Noel. Alright, maraming salamat sa update, Jeffrey Coz, live mula sa Edmonton, Alberta, Canada. Hataw Balita ngayon.
8 ang naaresto sa Germany sa pagsasagawa ng kilos protesta sa runway ng Munich Airport na nagdulot ng mga flight cancellation. At mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Sheila Reyes live. Hataw Balita ngayon. Sheila, sino-sino itong mga inaresto sa Germany na nagsagawa ng protesta sa airport at kumusta na ang sitwasyon ng flights dyan sa Munich Airport, Sheila? Sherwin, magandang araw. Napag-alaman ng mga otoridad na pawang mga climate activists ang 8 na aresto. Ayon sa pulisya, sinira at pinasok ng 6 sa mga ito ang mga security fence. Umupo ang mga ito sa mga access routes papunta sa 2 runway ng Munich Airport na nakabukas para sa mga arrival at take-off ng mga eroplano. Napilitang magsara ang airport ng 2 oras na nagdulot naman ng nasa 60 na flight cancellations. Ang climate group na Letzte Generation o Last Generation ay nagsabing sila ang responsable sa pag-aksyon na ito sa sunod-sunod na post sa X na nagpakita rin ng mga miyembro nito na nasa runway o tarmac na may hawak-hawak ng protest signs. Tinutuligsa ng grupo ang gobyerno ng Berlin sa pag-subsidize ito ng mga eroplano, habang anila pinababayaan naman ang rail. Ayon sa Interior Minister ng Germany na si Nancy Faeser, direbyuhin ang security measures sa airport at ang aksyong ito ng protesters ay kriminal at isinapanganib ang air traffic at nagdudulot ng pagkagalit. Kailangan aniyang masugid na tugisin ang mga ito. Balik sa iyo, Sherwin. Yes, Sheila, yung bang ganyang kilos protesta sa Germany, ngayon lang ba nangyari? Sherwin, may mga nagsagawa na rin pala ng ganitong klase ng protesta. Noong July noong nakarang taon, may climate activists rin na nag-block ng flights sa Hamburg at Düsseldorf airports na umabot din ng ilang oras. Kung kaya nananawagan ng General Manager ng German Airports Association na magkaroon ng harsher penalties para sa mga aktivista na nagbe-break-in sa mga airport. Sherwin? Okay, maraming salamat, Sheila Reyes, live mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Maaaring maranasan ang mainit na panahon matapos ang matinding bagyo sa Houston, Texas. Malawakang brownout din ang naidulot ng nasabing bagyo sa lugar. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Inaasahan na tataas hanggang 90 degrees Fahrenheit o 32.2 degrees Celsius ang temperatura sa darating na linggo, ayon kay Mark Chennard na isang National Weather Service meteorologist. Aabot din sa 100 degrees Fahrenheit o 38 degrees Celsius ang heat index sa kalagitnaan ng linggo. Ang heat index ay ang magiging pakiramdam ng katawan kasama ang humidity at air temperature. Bukod pa sa init, mararanasan din ang pangamba sa mababang kalidad ng hangin. Handa namang magpamahagi ng hanggang 400 na mga libreng portable air conditioners para sa mga senior, may disability at mga caregiver ng mga disabled children ang Houston Health Department. Bukas din ang 5 cooling center sa Houston at Kingwood. Samantala, tuloy-tuloy ang brownout matapos sa matinding bagyo noong nakarang Huwebes sa Houston na nagdulot ng pagkawasak ng mga puno at mga basag na salamin sa kalsada. Higit sa kalahating milyong mga tirahan at businesses ang nawalan ng kuryente hanggang Sabado. Nasa 21,000 naman ang nawalan ng kuryente sa Louisiana. Ayon naman sa Centerpoint Energy, tatagal ng ilang araw o higit pa upang maibalik ang power supply ng mga ito, dulot na rin maaari ng pagkasira ng kani-kanilang equipment. Dagdag pa rito ang problema dulot sa utilities dahil sa mga high voltage transmission tower na nasira at nahulog ang mga linya ng kuryente. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Magtatanghal ang The Nightingales Ensemble sa Lisbon, Portugal sa May 28. Ipagdiriwang naman ng Philippine Independence Day at Migrant Workers Day sa June 8 at 9 sa Cayman Islands. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng ating mga kababayan sa Lisbon, Portugal sa pagtatanghal ng Nightingales Ensemble.
Gaganapin ito sa May 28 alas 8 ng gabi sa Basilica de Estrella, Lisboa. Lahat ay imbitado dahil free ang entrance dito. Para sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Portugal sa facebook.com/PHL in Portugal. Ipagdiriwang naman ng 2024 Migrant Workers Day sa Cayman Islands sa June 8 and 9 sa Lions Community Center. Sa June 8 ay magkakaroon ng Information at Service Caravan mula alas 8 hanggang alas 7 ng gabi at Financial Literacy at Mental Health Awareness Seminar alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Sa June 9 naman ng 2024 Philippine Independence Day at Migrant Workers Day Celebration mula alas 3 hanggang alas 9 ng gabi. Magsasagawa ng Consular Outreach Program at Overseas Voting Registration sa Wagga Wagga, New South Wales sa Australia sa June 22 mula 1 hanggang alas 4 ng hapon. Ilan sa mga serbisyong pagkakaloob ay ang passport services, dual citizenship at iba pang consular services. Para sa kompletong impormasyon ay bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Sydney, New South Wales sa facebook.com/PHL in Sydney. Inanyayahan naman ng mga kababayan natin sa Northern Italy na dumalo sa Fiesta Europa bilang pagdiriwang ng Philippine Independence Day. Gaganapin ito sa June 29 at 30 sa Parco Edroscalo. Sa Filipino Community Organizations na nais mag-participate sa parades at performances, mag-rent ng booths or magtinda ng mga pagkain ay tumawag lamang sa 39-389-427-1195. Maaari kayong bumisita sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Milan sa facebook.com/PHL in Milan para sa iba pang impormasyon. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Ito na ang hindi natin makalilimutan ng pinakaabangan nating lahat. Noel, pwede bang bumate? Pwede! Ayan, narito ang pagbati ng ating kababayan. Ako po si Lloyda Hinanay ng Edmonton, Canada. Binabati ko po ang aking mga mahal sa buhay, ang Pardines family, Hinanay family, Tulang family, Malto family, Gerland family, Valencia family, Peñalosa family, Pasis family, Bore family at ang Kalinog family. Miss ko na po kayo at mag-ingat kayong palagi. Ayan, at sa atin namang shoutout po sa mga kapatid natin dyan sa lokal ng Kay Andog, Calambal, Laguna. At bukod pala kay Brad Henner Aliparo, si Brad Moises Pabro ng Kalawan, Laguna. Araw-araw ding nakatutok sa ating programa. Kaya shoutout din po sa inyo dyan sa Kalawan, Laguna. Noel, ikaw naman. Oo nga, at lagi nanonood sa atin din si Brad Egbert and si Mina Anisiete. Ganon din si Nanay Nieves Yaya, kay Nanay Rosario Almasan. Si Madeline Abong Garcia at si Eileen and Jess Torres. Ganon din si Grazil Lumabong at kay Brad Bert and Hilda Mendoza dyan sa Cold Lake. At meron din si Brad Ding and si Evelyn Velasco. Lagi rin nanonood sa atin yan. At kay Mario and Malu Catalina. At syempre sa aking mahal na asawa si Erwina. Laging nanonood rin sa atin, amigo. Oo, tsaka sila Elena Yang, sila Emma Chikuhara, tsaka si Mami Beth Rason at si Brad Dan Rason. Ayan. At shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo Libertad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa gaganaping mass indoctrination ng MCGI. Magsisimula po ito ngayong araw ng Lunes, 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live. Sa lahat ng MCGI social media accounts, ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 8, talatang 8 hanggang 9. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman.
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-20 sa buwan ng Mayo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At iyan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, May 20, 2024. At mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.